got married, diba? We got engaged 2016. Yes. 2017, I got married. Ito 2018, Holy Week ng 2018 to. I had to deal with different kinds of death because 2 weeks prior sa accident na yan, my dad passed away. I'm so sorry parang 23 days siya. It's okay. 23 days kaming nasa CCU. Tapos ayun nga, and then he passed away because of heart problems. Okay. So hindi pa talaga totally nagsisink in sa akin na parang, okay, wala na yung daddy ko. Tapos everyday kami nasa hospital. So, ang tagal. Parang nasa grieving period pa ako. Yes. And then we just decided, sige, parang medyo para makahinga tayo, at least relax. Sakto naman, Holy Week. Vacation kami. So sa Antique nangyari yan. Kasama ko niyan si Bianca Manalo. Tapos yung mga iba pa naming mga friends. Okay. Tapos yan, sa Tom, yung asawa ko nandyan din. Tapos, papunta kami dapat sa isang island. So, tanghali yan mga around, umalis kami, mga 10ish ng umaga. So, yung boat, sa speedboat yan, marami kami eh. So, tas biglang, alam mo yun, wala namang malakas na alon, ganyan. Tas bigla na lang, alam mo yung parang ginawa niyang tabo, na-scoop niya yung water. So, in a span of like 10 seconds, ang bilis ng pangyayari. Parang skinup niya yung tubig, tas dahan-dahan na siya bumaliktad. Eh nung time, girl, hindi ako marunong lumangoy. Tapos hindi ako nakasuot ng life vest. Lahat kami, hindi kami nakapag-life vest. Kasi bago pa lang yung boat eh. Alam mo yung magkakatali lahat ng life vest sa isa. So parang wala kang oras para kunin siya. Correct. Wala kang time na iantay siya. Correct. So unang nasa isip ko, katabi ko si Tom, unang naisip ko, na-scoop na yung water, ang bilis na eh, pumapasok na yung tubig. Una ko naisip, kailangan mo tumalon. Tumalon ako. Kasi hindi ko alam kung ano dahil siguro sa adrenaline. Naglangoy aso ako, ganyan. Nakalangoy ako, girl! Tapos hiwa-hiwalay kami. Parang si Tom nandun, si Bianca nandito, si Joyce nandun. Tapos, so parang nag-swimming na lang ako, langoy aso, ganyan. Tapos kumapit ako sa kung ano yung makakapitan ko. Dahil baliktad na yung boat. Alam mo yung sa dulo, parang patriangle. Talagang hindi ako maalis. Literal na kaganon lang ako. Nakakapit talaga ako. Ito yung tinatawag nila nakapit ng malupit. Girl, hindi talaga ako bumitaw. So, alam mo, tinatawanan ko lang ngayon. Mga ka-Justin, kapit ng malupit. Okay. Yun talaga yung kapit. Kasi talagang, syempre yung fear mo na, oh my gosh, sabi ko, kakamatay lang ng daddy ko. Tapos ito na agad. Parang, tas Holy Week pa yun. Syempre, parang ito na ba yung mangyayari? Alam mo yung literally, parang your life flashed before your eyes. Na ito ba yun? Paano kung rin na lang ako tapos hindi na makikita yung katawan ko? Grabe yung takot ko noon. Tapos syempre kasama ko yung mga friends ko, kasama ko yung asawa ko na parang grabe lang. Tapos, grabe talaga yan. Tapos kumapit lang talaga ako. Tapos yung bodyguard na isa ni Mayor, girl, alam mo, nagpanic kasi siya, namatay din siya. Kasi nga, nagpanic siya in 15 minutes pa lang. So imagine mo, parang my dad died. Feeling ko yung takot ko na baka isa sa amin ang sumunod. Tapos yung bodyguard, as in, nawalan siya ng hininga. Nagpanic siya. Biglang nagbubbles na lang yung mouth niya. Siya yung nasa tabi ko ha. Sabi ko pa, kuya, marunong ka po ba mag-swimming? Sabi ko, kuya, hindi rin po ako marunong mag-swimming ha. Kasi ang takot ko, baka hilahin niya ako. Sabi ko, hindi po ako marunong. Pero kapit usually kasi ganun ang nangyayari, di ba? Yes, kapag exactly. Hindi ka marunong lumangoy, kakapit ka sa iba. Tapos, ang lakas na nung alon. So parang, alam mo yung parang, kahit na ayaw mo uminom ng tubig, girl, makakainom ka ng tubig. Kasi alam mo yung ang lalim mo na eh. Parang 1, 2, 3, hinga guys. Ayan, may malakas na alon ulit. Tapos yung gas sa harapan, nagsispill pa siya. So nai-inhale mo siya. Kasi nagka-pneumonia ako after niyan eh. Tapos in 15 minutes pa lang, tapos tinawag ko na si Tom. Sabi ko, Tom, si kuya. Parang nakagano na siya. Sabi ko, please try mo siyang i-save. Tapos wala na talaga. Trinay ni Tom na buhayin ulit si kuya. Parang mas namutla siya eh. Tapos yung pina-autopsy siya, yun nga, dahil sa atake. Kung stroke siya dahil sa kaba. Dahil kinabahan na siya. Okay. Tapos after mga 2 to 3 hours pa kami bago dumating yung mga bangka na bago kami na-save. Tapos sunog na sunog ako noon. So 2 to 3 hours kayo nakakapit doon? Oo. Tapos palayo kami ng palayo. Inaanod kami dahil ang lalim na nga niya. Oh yes, Tapos correct. ang lakas na ng alon. Sobrang grateful na nga lang din ako kasi syempre second life ko na to. At saka yung mga friends ko okay, asawa ko okay. Pero syempre nakakatakot siya. Ngayon na casually, I can talk about it. But first, nagka-PTSD talaga ako. Parang ayoko makakita ng tao. Nung una, syempre, nasa stage ka na super grateful ka. Tapos bigla nag-sink in na parang, oh my gosh, nangyari talaga sa'yo yun. Tapos kasunod pa when my dad passed away. So, yung grieving process, parang mas humaba, ang tagal.
Pero ngayon, at least okay naman na ako. Alam mo yun, ang dami mong realizations, ang daming lessons learned, and ganyan, na parang akala mo sa movie lang mangyayari. Oo. Grabe talaga yung 2018 na yun, hindi ko siya makakalimutan. Okay. Ayan, mga ka-Just-in. Kapit ng Yes. malupet, guys. Yun, ito, isa sa mga Yun. lessons din, lalo na ngayon, Oo. sa gitna ng pandemic, kumapit tayo na malupit. Correct. Ayan. At bilang Yes. kailangan nating kumapit ng malupet, eto, isa pang malupet. Guys, meron na po siyang sariling channel sa YouTube. Yes! Sabi dito, ang first video mo daw ay yung Spice Yung Girls. Spice Girls sa London, Concert, okay. oo. Actually, matagal ko na naiisip na mag-vlog, pero I just didn't have the courage to do it. Parang 2018, actually, nag-post na ako sa Instagram stories ko na I'm looking for an editor. So, marami nang nag-apply. And then, after the accident, 2 months after that, pumunta kami sa States to attend the wedding. So, kumuha na ako ng mga videos kasi nag-vlog ako. And then, nag-start lang yung June until end of the year, parang naging autopilot ako. Doon nag-sink in lahat na parang hindi ko yata kaya mag-commit na gawin yung vlog kung alam kong hindi pa talaga ako 100% okay. Oo. I wanted to make sure na kung ipupurso ko yung vlogging, lalo na ngayon ang daming content creators, hindi Correct. naman pwede na basta-basta lang. Exactly. So I really wanted na pagandahin ko siya, na ayusin ko siya, kung ano talaga yung content na gusto kong i-share. So nag-stop ako. Then last year, ang dami namin travels. Parang every month, nag-travel kami. So kuha lang ako ng kuha ng video. Hindi ko pa talaga alam kung kailan ko siya i-release or i-upload. And then, since nag-quarantine nga, nag-pandemic, dito na kami nakatira sa Batangas, ano pa ba yung purpose ko? Parang ano pa yung gusto kong gawin? Parang of course, I miss acting. Ang dami ko na rin videos na naipon. Parang this time, isa sa mga nakakatulong sa akin during this pandemic para ma-relieve yung anxiety ko is to have a creative outlet. Tapos sabi ko, ba't hindi ko na kaya talaga gawin ngayon? And then, before my 35th birthday, nung June, parang nagkaroon lang ako ng sign. Nagkasunod-sunod. Mahilig ako humingi ng mga Mahilig signs. ka sa sign. Naniniwala ako sa Okay. ganon. Oo. So sabi ko, Lord, humingi ako ng sign na pag may nakita akong kakaibang butterfly, kasi sanay ka dito makita white or yellow, na ibang color. Sabi ko talagang kailangan ko to i-pursue. So one time, pagkagising ko, I just felt really good because normally hindi naman ganun. May times na parang highs and lows diba? Bigla nakakita ako ng colorful na butterfly. Tapos parang may ray of, ewan ko ha, I know this is weird, pero ako nagigets ko kasi talaga siya. Parang may ray of sunshine lang na parang, alam mo yung sinag ng liwanag, talagang good vibes lang. Alam mo yung ganun. At parang bigla lang ako nagkaroon ng talagang realization na, okay, now is the right time for me to be courageous, to really do my own vlog. Since ang dami ko ng materials, ano pa ba yung mga rason na bakit ko siya isinasantabi or pinapatagal pa? Correct. So ngayon na ang dami kong oras na ilista kung ano yung gusto kong content, ano ipopost ko yung ganyan, naging mayo. So doon nag-start talaga na parang okay. And then excited ako lagi kasi hindi ako magaling pa mag-edit. So sabi ko, Ako since ang dami din, na rin okay content lang creators, kaya na mag-video, pero yung vision ko, alam ko sa utak ko, pero yung gagawin ko, I wait. So sinasabi ko, so I hired an editor, which is good kasi mas napaganda na yung isip ko. Although hands-on din ako kasi sinasabi ko sa kanya, okay, ganito yung gusto kong treatment, add mo tong emoticon sa to, yung graphics, yung ganyan. Tapos sobra kami magkusundo. Tapos natutuwa rin ako, excited ako every time na, for example, isi-send yung draft. Kasi parang first time ko siya makikita na nabuo. So, yung nakakapag-reminisce pinagsama-sama ka rin na siya. Oo, na parang, uy, ang galing, hindi ko naisip na pwede pala siya magmukhang ganyan. So, excited rin ako. And, yun nga, during this time, syempre, kailangan mo rin na, parang feeling ko, yung purpose na, I just really want to spread good energy. Like what I always say on my vlog, ito yung sinasabi ko lagi na, to spread good energy, positivity, love and light, and kahit na papaano, to give a glimmer of hope na in the middle of pandemic, and to just inspire other people as well. Alam mo yung parang may nilo-look forward ka. Yes. So parang kahit sa gano'n na maliit na paraan, you can inspire them. Tapos sakto nga na ang dami nag-message sa akin sa Instagram na na-miss na daw nila ako makita sa TV. So sabi ko, at least dito sa vlog, makikita na nila ako every time. So yun, parang yun na rin yung way mo of communicating with your viewers, with your fans. So yeah.